Ipinagtataka ni Pangulong Bongbong Marcos ang basihan ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo na pagtutol sa napipintong pagsasampa ng kaso kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon po yan sa palasyo. Sa kabila niyan, suportado naman daw ng Pangulo ang ibang panawagan para sa pananagutan, hustisya, kapayapaan. Mula sa Malacanang, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Mel, habang iginagalang ng Malacanang ang karapatan ng INC na magtipon at magpahayag, nananawagan sila sa grupo na sumunod sa batas at isaalang-alang ang mga naabala sa protesta. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Eksaktong 4 na taon mula nang manumpa bilang Pangulo si Ferdinand R. Marcos Jr. Sinorpresa siya ng malaking kilos protesta ng Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong sumuporta sa kanya noong 2022 elections. Kaya kinansela lahat ang lakad ng Pangulo sa Maynila, pati ang pagharap sana sa mga mamamahayag kaninang tanghali. Hinigpitan din ang pagpasok sa Malacanang kahit wala namang banta sa Pangulo. Ayon sa palasyo, hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. So dapat din po natin itong proteksyonan. Kahit ano pang klaseng rally yan, maliit, malaki, dapat nating proteksyonan at ito po ay parte na po ng seguridad. buong maghapon lang sa Malacanang ang Pangulo para i-monitor ang sitwasyon sa EDSA. Ipinagtataka umano ng Pangulo ang sinasabing basihan ng kilos protesta, ang pagtutol sa napipintong pagsasampa ng kaso kay Senador Rodante Marcoleta. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Ayon sa palasyo, nirerespeto ng administrasyon ang karapatan ng Iglesia ni Cristo na magtipon at magpahayag. Suportado rin ng Pangulo ang panawagan nila para sa pananagutan, hustisya at kapayapaan. Pero ang kaso laban kay Senador Marcoleta, galing umano sa mismong pag-amin niya at hindi dahil ginigipit siya bilang miyembro ng oposisyon. Kung matatandaan, sinabi ni Marcoleta sa isang panayam na hindi niya idineklara sa campaign donation ang 75 million pesos na natanggap niya umano sa 3 pribadong individual nung siya ay congressman pa lang. Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ang batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Utos ng Pangulo sa pulisya, maximum tolerance at paggalang sa karapatan ng mga nagpoprotesta. Pero kasabay nito ay ang utos ay patupad ang batas at pangalagaan ang karapatan ng ibang naapektuhan. Wala nga lang diretsong sagot ang palasyo kung hanggang kailan hahayaan ang protesta na ayon sa pulisya ay walang koordinasyon at pahintulot sa kanila at patuloy na makakaapekto sa iba pang dumaraan sa EDSA. Mel, kung nakansela ang mga aktibidad ng Pangulo sa labas ng palasyo, ay natuloy naman ang mga engagement ng Pangulo sa loob ng palasyo. At kabilang nga dyan ang presentation of credentials o pagtanggap sa bagong US Ambassador to the Philippines na si Lee Lipton at ang farewell call o pamamaalam naman ng Korean Ambassador. At isa pang anunsyo, Mel, sinabi ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez na tuloy ang official visit ng Pangulo patungong Vancouver, Canada ngayong linggo. Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.